Kasi masakit sa isang ina na lumayo sa isang anak eh. Palagay ko nga siya nga yung nakakulong, hindi ako. Bakit kung kailan ko malapit mamatay, doon pa ako. Hatik mo nang nakabilanggo. Napaka-memorable po ng ginawa naming dokumentaryo na correctional. Shoot namin yon sa loob mismo ng CIW o ang Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Doon po ikinukulong ang mga babaeng sa batas ay nagkasala. Hindi ko makakalimutan doon ang kwento ng mga nanay na nasa loob man ng rehas, pilit pa ring ginampanan ang pinakamahalaga nilang responsibilidad sa buhay. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Hingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Permit galing sa DOJ. Hi! Welcome to Correctional! Good afternoon. Good afternoon ho. Okay. Hello ma'am. Hi. Oo. Cleaner ko yung permit nyo to interview the inmates. Apo. Pero you sent me a separate letter to make a documentary film sa ILW. Wala pang approval. Hindi, okay lang ma'am. Di yung approve lang po muna. Yung binigay po ng DOJ. Sa office ko eh. Sige ha. In-accommodate ko na lang yung judge for the hearing kasi doon naman na natin sa library. Sige. Wala raw dapat itago ang koreksyonal ayon kay Attorney Rachel Ruelo, ang superintendent o tagapamahala. Sa katunayan, gusto nga daw niyang imulat sa media at sa lipunan ang kalagayan ng koreksyonal. So usually yan ang tinatanong sa amin eh. Di ba nakakatakot din sa correctional? Sabi, paano mo nakakatakot? Pag nakapasok kayo ng kita nyo, you speak for yourself. Batang koreksyonal ang aming tour guide na si Cecilia o Juvie, isa sa mga jail guards. Doon ako pinanganak, tapos dito rin ako nagkaisip, lumaki, nag-aral, hanggang makatapos ng college, tapos hanggang makapagtrabaho dito. Counting! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Yung distribution namin is, bali, ang inmate na tangerine, kasi segregated ang tangerine sa squad, yung blue uniform. So, ang distribution namin dito is 76-37. Yung 76 tangerines, 37 yun ang mga squads. So, bali lumalabas, kompleto ngayon sila. Tapos nagdi-distribute yung aking counter girls kung saan yung mga iba. Pero ilan po yung may sakit? Bali, ang sa may sakit na nakahiga ay pito. Nagtaka ako't may mga batang gumagala sa loob ng koreksyonal. Bakit sila nandito? Tama bang nandito sila? Kasi ang bata rito, pagka ipinanganak dito sa correctional, 1 year lang ang dapat na pag-stay nila rito. So after 1 year,
they have to be surrendered to the relatives. Kung walang tatanggap na kamag-anak, dadali namin sa DSWD. Ang isa sa 4 na batang nandito ay nasa pangangalaga mismo ni Attorney Ruelo. Ibinilin daw sa kanya ng preso na kasalukuyang malubha ang karamdaman. Babay kay nanay niya nasa ICU. Babay kay mami. Tapos ang bilin daw. Nakulong kasi ako eh. Tapos hindi ko na binuntis. Sa jail mo binuntis. Paano yung asawa mo nagko-conjugal visit? Sa 30 lang po. Saan mo siya pinanganak? Dito rin po. Dito na sa infirmary. Ito si Angelica. Si Marijo ang ina ni Angelica. Quit ni attorney. Paano quit ni attorney? Uy, Lagot ka pag nakita ka. itsura ni Mami Dosa. Paano itsura ni Mami? Ako wala. Paano? Gusto ni Mami Dosa? Ganyan daw. Ginagaya niya yung mga nakikita niya ditong tao. Si Ma'am Ama. Paano yung ilong ni Ma'am Ama? Saan ang problema ni Ma'am Ama? Ilong din si Ma'am Ama. Kidnapping ang kaso ni Marijo. Mahigit 2 taon na siyang nakakulong. Pero 8 to 14 years ang sintensya sa kanya. Samantala, 1 year 4 months na si Angelica at kailangan nang mahiwalay sa kanya. Paano hindi malulungkot ka pag alis? Malulungkot. Kasi masakit sa isang ina na lumayo sa isang anak eh. Palagay ko nga siya nga yung nakakulong. Hindi ako kasi pupunta sa isang lugar na wala siyang kakilala. Naihanda mo na ba yung sarili mo? Hindi pa. Tagal ko na hinanasip. Minsan makapag-isip ko, hindi ko matanggap. Dahil isang anak ko lumayo na rin sa akin, wala pa 1 buwan. 1 buwan lang yung sinundan nito? Bale, 2 weeks lang po, iniwanan ko na sa nanay ko. 2 beses nang pinagbigyan si Marijo na ma-extend ang pamamalagi dito ng kanyang bunso. Sa loob ng 2 linggo, kailangan na silang paghiwalayin ni Angelica. 13, 14 plus 15, 16, 17. Okay. Ilang buwan na ho yung tiyan niyo? 7 months. 7 months? Malapit na ho. First week daw ng March. First week ng March ang kabuanan niyo. Pang ilang anak ho niyo yan? First baby ko lang. Preso rin ang nakabuntis kay Virgie. Sa isang provincial jail kung saan una siyang nakulong, nabuo ang kanyang panganay. Pero hindi siya tulad ng mga inang nandito na hanggat maari ayaw mahiwalay sa kanilang mga anak. So ayaw mong dito palakihin yung bata? Yung iniisip ko, hindi ko dito patatagalin yung anak ko. Kung halimbawa po na ipanganak ko pagkatapos uuwi na yung kapatid ko sa amin, papadala ko yung anak ko. Pero di ba nakita mo yung ibang may mga baby dito, okay naman sila? Oo. Pero iniisip ko kasi na siyempre yung mga kapatid ko malayo sa akin, yung pamilya ko. Kaya ayokong gustong dito lumaki yung aabot ng mga taon yung anak ko. Bakit? Kasi walang talagang yung suporta ba talaga ng pamilya. Siyempre malayo ako sa pamilya ko, kaya iniisip ko ay mahirap dito kahit pambili ng gatas. Marahil dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, karamihan sa mga nandito, sa Diyos inaasa ang kanilang mga kapalaran. Correctional ay overcrowded. Overcrowded ka na, wala pang ventilation, magkakasakit ang mga tao rito. Malaking bagay kung mababawasan kami, lalo na yung mga matatanda at yung mga may sakit. Yung mga mahigit ng 10 taon dito sa correctional. Iisip niyo ba, Lola, bakit nagkaganito yung buhay niyo? Na kung kailan kayo tumanda, saka kayo Yan po napasok. yung sakit kung kailan ko malapit mamatay, doon pa ako. Matik mo na nakabilanggo.
Samantala kung buhat sa dalaga ko, wala naman po akong pinawang masama. May alaga akong 7 bata na paaral ko. Ngayon namatay na yung 4, 3 pang natira. Yung isa po mayaman, ayaw niya akong tulungan dahil kakahiya daw po. 82 years old na si Lola Rosa. Estafa ang kaso sa halagang 60,000 pesos. 12 years ang kanyang sentensya. Ibig sabihin, 94 na siya kapag siya'y lumaya. Hilingan ko sana po, patawaran na ako, palayaan na ako para yung konting panahon ko, mabigay ko pa sa anak ko, kawawa yung anak ko. 82 na po ako eh. Baka 1 year na lang ang buhay ko, gusto kong taga na makalaya. Napakakulit ko nga, sumusulat tayo sa Secretary of Justice, sa Malacanang, sa Board of Pardons and Parole, sa lahat ng maaring makatulong at makaunawa sa amin. At sana nga mabigyan ng atensyon. Yung mga kaso ng mga may sakit at saka matatanda, anong gusto niyo sana mangyari po sa kanila? Kung mabibigyan naman sila ng pagkakataon na lumaya na dahil wala naman kaming facilities para mag-alaga ng mga matatanda at may sakit. Sa infirmary, magkakasama ang mga may sakit sa wala. Nakariing mo at adanakom na. Hindi niya kayang bumangon mag-isa kung hindi tutulungan ng mga wards namin para sa pwedeng may itagilid, pwedeng lalo na sa paglilinis, pagpapaligo, mga 6 na tao ang tulong-tulong. 6 ko na tao nag-aalaga sa kanya. Hindi ang hirap po. Mahirap po talagang araw-araw ganyan lilinisan mo para hindi babaho. Nakakaintindi pa ho kayo? Nakakausap po kayo? Kumusta na ho kayo? Nakapagsalita pa ho kayo? Ha? Kumusta ho kayo? Kumusta ang pakiramdam niyo? Okay naman. Drug pushing ang kaso ni Mirna, dating police informer. Gusto niyo na ho lumaya? 58 anyos nung minsang inatake ng high blood at hindi na bumalik sa dati. Ayon sa patakaran ng gobyerno, walang patawad para sa mga sangkot sa drugs. Habang buhay na pagkabilanggo ang parusa sa kanila, kahit na ganitong halos nag-aagaw buhay na. We have an order from Malacanang not to recommend or to touch cases on drugs which needs executive clemency. Ang problema, kahit na palayain pa si Aling Mirna, tila wala na siyang uuwian. Mula nang magkaganito siya, wala ni isa mang kamag-anak na dumalaw o sumulat man lang upang siya'y kumustahin. Ayon sa prison record ni Mirna, ang kanyang mga kamag-anak ay nakatira sa Catmon, Gulayan, Malabon, Metro Manila. Alam sa ni Dali? Oo, yun nga, kilala ko rin sa may dulo. Sa dulo pa? Oo, pero ewan ko kung yun, kung may kapatid bang Felix yun? Paano niya si Mr. Felix? Matagal-tagal bago namin natunton ang bahay ni Felix, anak ni Aling Mirna. Yun lang alam kong dito, ha? Bago kami. Tao po. Magandang araw po. Ma'am, ako po si RC. Nakakarne ako po sa GMA. Ma'am, pwede po ba kaming magtanong po sa inyo? Kilala ho yung ba ninyo si Ma'am Felix po? Kilala niyo po? Bayaw ko ho. Ma'am, pwede po bang... Salamat po. Dali mo ba po? Ma'am, kasi... Ano ginagawa ngayon na storya. Ma'am, may nababanggit po ba sa inyo na kakilala ko ng year na kasawa niyo po? Wala po kayong kilala ngayon. Wala. Si Ma'am Felix po, nagpupunta ho dito sa lugar niyo. Nung last Christmas lang. Hindi dito po siya. Dumalaw sila rito ng
Pasko, sila magpamilya, tapos umuwi rin agad. Pinasya naming dito na lamang tapusin ang aming paghahanap. Mas mabuti pa nga sigurong manatili na lamang sa koreksyonal si Aling Mirna. Sa piling ng mga hindi niya kaano-ano, pero malugod namang nag-aalaga sa kanya. Dapit hapon sa loob ng koreksyonal. Free time na mga preso, kaya't sa oras na ito malaya nilang nagagawa ang mga gusto nilang gawin. Pero habang nag-aagaw ang liwanag at dilim, dito nadarama ng marami sa kanila ang lungkot at pangungulila. Saksihan! Balitang walang kinatatakutan dito sa sama-sama nating pagiging saksi! Pagbitay kay Leo Echegaray pinigilan ng Korte Suprema. Biktima ni Echegaray galit sa pagpapaliban ng bitay. Balitang-balita noon ang naudlot na pagbitay kay Leo Echegaray. Galit at iyak ang reaksyon ng biktima ni Echegaray na si Baby sa pagpapaliban sa pagbitay kay Leo. Hindi, maraming Pilipino makikinig sa atin. Iilan lang sila. Marami kang kakampi. Nagagalit po ako habang pinanonood ko yan. Bakit? Bakit po hindi ako magalit? Maski isa rin akong prisa, pero yung ginawa niya, nakakapanggigigil. So ano hong gusto niyo sa kanya? Bitay? Bitayin na po, maski ngayon. Although inmate din ho ako, nakagaya ni Echegaray, gusto ko rin matuloy yung pagbibitay sa kanya. Kanya? Lola? Wow. Anong ulam niyo? Talbos ng kamote. Saan ho yung rasyon ng correctional dito sa ulam niya? Ito ho nilaga. 25 pesos ang budget para sa almusal, tanghalian at hapunan. Kaya naman napipilitan silang magdilihensya. Ito ha. Ito yung tanim niyo siguro, ano ha? Yung manok ho, tsaka yung isda. Kanino ho yun? Rasyon din ho yan. Niluto. Tapos, naghihingi ano ba kayo? Nagbibigay. Sa kanya ho, ano hinihingi niyo ho sa kanya? Kanin. Pwede ho makikain? Oo. Kamay pa kayo. Okay lang. Sino ho nagluto nito? Ako. Bagong kuha ho. Binis ako. Samantala, maaga pa ang gabi kaya't naglibot muna ako sa iba pang mga brigada o dorm. Ito ang death row ng koreksyonal. Sabi kasi nito, ano ka ayaw sa akin habang magkakapagisa. Andi dito ang mga may pinakamabibigat na kaso. Usually kasi ang TV hanggang 9 lang. Since mamaya na lang namin sila. Natin po din. Ngayon, meron naman kaming isolated case dito. May mga mental disorder. Pero hindi naman mental patient talaga. Na-isolate? Hiwa-hiwalay nga lang ang mga selda o yung tinatawag nilang isolation cells. So wala hong pinagkaiba kay death row, kay hindi? Wala. Ngayon, yun lang. Pagdating ng gabi, yung padlock time nila, ibang brigada. Kanya-kanya, individual. Emergency? Ano ibig sabihin po nun? May ano? May sakit? Dorm 4. Ano ho yun? Ano nahihilo na susuka? Nadaling ko ba? Ano? Ano nararamdaman nyo? Nahihilo po.
Nagsusuka. Bakit to? Anong ginawa niyo sa mag-aaraw na to? Dati na po ako. Ano, mainit po ba kaya? Oo. Mainit kaya? Sa loob po. Masakit po. lagnat po. May lagnat po ako sa loob. May lagnat sa loob. Kagabi rin po in emergency. Masakit po yung tiyan niya? Hindi po, nahihilo lang po ko tsaka yung sikmura. Ganun ho ba pagka-emergency dito? May pipito? Nilalabas po, tapos inilalabas. Kulang daw ang mga naka-assign na doktor at nurse sa koreksyonal, kaya't sa gabi wala ni isang naka-duty. Ito ngayon lang ko, ito naramdaman itong mahirapan ako huminga. Sana i-oral mo na lang yung isa. Dito ka muna. Oo, ayun to sa Anong BP niya? Normal ha? 140. Normal ha? Hindi. Ano ho? High blood? Medyo mataas lang ng konti. Kasi ang pinaka-normal niya, 120. Yan ang problema namin dito. Wala kaming nurse. Mag-aalas 9 na ho ng gabi at sa mga sandaling ito ay nasa loob na ng kanilang mga selda ang mga ordinaryong preso o yung mga tinatawag nilang tangerines. At ang mga nasa labas na lamang ay ang mga squad leaders o yung mga nakaasul at ang mga gwardya. Tahimik ang mga gabi dito sa loob ng koreksyonal, maliban sa tunog ng TV, radyo at mga hiyaw ng mga pusang nagkalat. Ayon sa mga nakasanayan na ang lugar na ito, para din itong isang malaking tahanan. Yun nga lang, tahanan sa likod ng rehas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na-assign akong maging isa sa mga squad leader ng Dorm 1. Sa dorm na ito, naroon ang mga tinatawag nilang overstaying o yung mga nakasampung taon na dito pero umaasa pa ring mabiyayaan ng parole. Bawat dorm ay may banyo. Maski pa paano'y maayos ito, bagamat sa ganitong oras ay wala ng tubig sa gripo. Mahaba ang aking naging araw sa loob ng koreksyonal. Marami akong nasaksihan, kay daming kwentong napakinggan. Nagpapasalamat ako sa malambot na unan na pinahiram ng isa sa mga preso at sa bagong almirol na kumot. Bilang buwan man ito, may ilang bagay pa ring dapat ipagpasalamat. Papatulog na ako nang bigla akong ginising ng isa sa mga inang hindi mapagkatulog dahil sa problema. Ano yung problema niyo ho? Sali kasi inareklamo ko na nga yung nung nag-recruit sa anak ko doon sa napasok siya sa trabaho. Anong trabaho? Kinuha nga siya commercial model noon pero hindi naman naging ganun ang usapan nila. Bali, inano siya yung ipinagtrabaho siya sa Miss Universe. Ano ho yun? Ano yung Miss Universe? Bali club ho. Naging bar girl lang ho. Oo, ganun. Nabalitaan ko nga ang payat-payat ng anak ko. Bago pa manghuli ang lahat, siyempre kahit mahal siya sa akin, gusto ko siya ulit makuha.
Kasi hindi na siya halos umuwi sa bahay namin. Pero paano nyo gagawin? Nandito kayo sa loob. Yun nga, hindi ko nga alam kung susulat ulit ako sa human rights kung ano ang gagawin ko dahil bali noong December 15, bali ano na siya, 18 na siya. Hindi na siya menor de edad. Oo. Ano kaya yun? Meron pa kaya akong karapatan sa kanya na para kunin ulit siya. Konsensya ang mabigat na kalaban ng mga inang nandito. Gustuhin man nilang ituwid ang kanilang mga pagkakamali, nakagapos naman ang kanilang mga kamay. Alas 5 ang gising ng lahat ng preso, maliban sa mga may karamdaman. Good morning ho. Salamat po sa coffee. Ganun po kami kahit hindi rito. Talagang nagtitimpla ho kayo para sa bisita. Ay, salamat po. Dami mo yata. Diyan na kayo sa tinta. Sarap nga. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women. Pagdadasal ang una nilang gawain sa araw-araw. Exercise na po ba tayo? Sa maraming bagay, ang buhay bilanggo ay parang buhay sundalo. May mga schedule at patakarang sinusunod. May pila para sa lahat ng bagay. Pila sa kape, pila sa kanin at ulam. Kapirasong daing ang ulam. Morning squad. Squad ako. Ano kayo pupunta? Dalaga po. Dalaga ng plato. Ang dating mess hall ay ginawa ng brigada, kaya't sa mga selda na ang kainan. Kain mo tayo. Wala akong kasama. Ikaw na. Sama tayo dito. Makikikain ho ako sa inyo, ha? Sige, karancho tayo. Ha? Karancho. Karancho. Ba't anong ibig sabihin ng karancho? Huwag magkasama tayo sa pagkain. Si Shoni, isa sa aking mga kabrigada kagabi. Karancho ang tawag niya sa akin. Sa kama mo? Yung toothbrushan niya yan. Toothbrushan mo? Tapos pinapaliguan, nilalagyan ng pulbo. Katabi mo pagtulog. Ilang taon na kayo dito? Lahat-lahat, 11 years na eh. 11 years. Ilang taon pa daw bubunuin niya? Aywan ko lang dahil ang pinakataas ng intensya ko, 4 to 8 lang. Tapos inaano nila yun, aggregate, naging 12-24. Estafa ang kaso ni Shoni. Wala ring linaw kung kailan siya lalaya. Nakahanda ho pa kayong nandito pa ng matagal? Ay, hindi na nga makayahanan eh. Dahil siyempre ang mga bata, yung malaki, walang nag-asikaso sa kanila. Mabuti kung yung matatanda, walang sakit, may sakit. Noon nga, 24 ng December, nagkaroon nga ng serious condition ng father ko. Kaya iyak ako ng iyak. Kaya mami. May taga-timpla ng kape. May masarap pang sausawan. Para talaga yung binili sa buti. Kung wala nga lang rehas, iisipin mong para din itong isang ordinaryong hapagkainan.
Okay naman. Pagkaalmusal, kanya-kanyang gawain. Hindi natin masasabi ng isang bansa ay maunlad kung ang kulungan ng mga kapatid natin na naligaw ng landas ay mabaho, bulok, at hindi na ibibigay ang kanilang sinasabing basic needs. At tulad din sa laya, ang iba'y abala sa hanap buhay. Ito ang karaniwang pinagkakaabalahan ng marami. Konti man ang kita, alay naman ito sa kabanalan. Isa daw sa mga unang dapat matutunan sa loob ng preso ay ang pakikisama. Makisama sa lahat ng uri ng tao. Pero kung minsan, hindi maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Ba't kayo nag-away? Ayan o, yan ang tanongin nyo. Hindi naman ako eh. Sa selos niya. Ba't siya nagselos? Ewan ko po sa kanya. Sobra siguro ang pagmamahal niya. Sa'yo? Baliw talaga to. Uy, nag-aaway pa kayo na. Ayos na? Ayos na, wala namang problema. Pinag-ayos ng squad. Madalas ba nag-aaway dito? Bira lang. Pero ano madalas pag-awayan? Silusan. Silusan? Bakit? Paano? Dahil sa mga babae, ano ba yan? Paano silusan? Wala, nakaupo lang ako doon nakasigarilyo. Dumaan bigla yung tomboy, pinakita niya kung basang shirts niya. Sabi ko, para nakaihinga ako papa, sabi ko sa kanya. Tapos yun, nagalit na lang bigla. Nagsagutan silang dalawa. Yun lang. Nagselos ka pala eh. Nagselos ka? Sa pagmamahal yun, Nani. Alam niyo naman sa lalaki, di ba ganon? Lumalabas sa statistics na noong nakaraang taon, halos pantay ang porsyento ng mga lalaki at babaeng bilanggo na nabigyan ng parole. Pantay ang batas, ika nga, walang kinikilingan. Pero para sa mga namamahala ng koreksyonal, hindi ito makatarungan. So ang hiling ko lang sana, mapag-ukulan ng pansin na yung mga kababaihan ay mabigyan naman ng special conditions para sa kanilang paglaya. Bakit ho? Mas mahalaga ang kanilang tungkulin sa kanilang pamilya at sa kanilang tahanan. So ang lalaki nawawala, ang tahanan o pamilya ay maaaring mag-survive kung mayroong babae. Pero pag babae ang nawala, pati mga anak damay. Hindi kayo mabagal ang board. On the part of the board, we are just trying to safeguard ang interest of our system, justice, and the interest of course, of these prisoners. Hindi pwede yung palabas na natin agad doon. Yung pala, baka bibintangan siya sa mga kamag-anak ng kalaban niya. Sa ilalim ng ating batas, pareho ang parusa para sa mga kalalakihan at kababaihan. Walang konsiderasyon para sa babae, kahit na siya'y isang ina. Ito ang nagpapahirap sa loob ng mga nasa koreksyonal. Kasi okay lang sa lalaki makulong ng masyadong matagal. Pero ang babae kasi napakahirap kasi. Unang-una, ina kami. Karamihan dito, ina. Siyempre, ang bata mas nangangailangan ng ina kaysa sa ama. Tapos, pag matagal na kulong ang babae, para ka na ring patay. Kamukha ko, yung anak ko, hindi na nga nakatikim ng pagmamahal ng magulang. Wala namang ama. Tapos, nung nakulong ako, 4 months lang yung bata. Ngayon, patay na. Maliit lamang ang koreksyonal. Maliit din ang budget. Malaking tulong daw kapag napabilis ang pagbigay ng parol sa mga nandito na nagdusa at natuto na ng leksyon. Kung rehabilitation ang pag-uusapan, 10 taon sobra-sobra na para baguhin mo yung tao. Pag lumampas ka ng 10 taon o mas mahaba pa, baka yung rehabilitation efforts namin for the period of 10 years, mabaliwala. Dahil maaring paglabas ng bilanggo, wala na yung kanyang pamilya. Wala na siyang makuhang hanap buhay. Wala po sa amin ang diferensya.
Dahil kung minsan nga po, nawawalan kami dito ng karpeta, nauubusan kami ng karpeta, wala po kami pag-uusapan, wala pong pagmimitingan, at higit sa lahat, wala pong pagdedesisyonan kung karapat-dapat pang palayain o hindi ang mga inmates. Sa loob ng aking pamamalagi dito sa loob ng koreksyonal, madali akong nakalimot kung sino ang mga kapiling ko dito. Mga kriminal kung ituring ng ating lipunan. Gayunpaman hindi nawala sa akin ang pag-aalinlangan at takot. Pero madaling naiwaglit yon ng pakiramdam na ang mga nandidito'y hindi rin naman iba sa atin. Mas kayo rito. Sino natin nyo ngayon? Anak ko. Maswerte si Aling Zenaida, sa kanyang paglaya, meron siyang anak na uuwian. May hanap buhay na babalikan. Paglaya ko, magtatanim ko ng pala at mais. Kasi yun lang ang hanap buhay namin doon sa probinsya. Kasama po yung mga... Kasama ko po yung mga anak ko. Ano yung naramdaman niyo po na nung sinabi po sa iyo na lalaya na po kayo? Naramdaman ko, masayang-masaya rin ako. Alis ka na? Tawag ka naman. Sama mo yung anak mo. Alis ba? Ikaw na rin, isa? Ikaw lang to. Dalawa kayong kapatid, di ba? Oh, bahala ka na sa nanay mo. Ha? Yung kailangan lang dyan gabay at kahit anong mangyari, huwag mong papansinin yung sasabihin ng tao. Importante yung pagtingin mo sa nanay mo bilang anak. Good luck! Thank you, Mama. Magandang pamasko na yan sa'yo, tsaka bagong taon mo. Ha? Okay huwag mong bayaan yung nanay mo tipid ka yung kailangan niya ngayon. Na. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Wala yung ano mo, yung papeles mo. Sige, Mama. Thank you. Bakit ka nagpinelas mo? Adi, may sapatos ako, Ma'am. Doon, hindi ko pa nasuot. Salamat sa kursi. Nung tumawag po dito na galing sa correctional, natuwang-tuwa rin ako para at least makasama rin namin yung nanay namin. Para hindi na siya maghirap doon. At makasama rin niya kami. Uuwi na ng Aklan si Aling Zenaida. Pero para sa mga tulad ni Zapong, pagkalayo-layo man ang narating, matapos makalaya, sa koreksyonal pa rin siya nauwi. Kung sa bagay, nakailang hakbang naman siya palabas ng rehas. Paano ho? Naparol kayo? Parol po. Tapos, ano nangyari pagkalabas nyo? Ito ang ganito nangyari. Naghanap ng trabaho, walang kapasukan. Kaya takot sila sa amin. Kasi nagkumuha akong MBI, may nakaatas ang record. Ang ginagawa ko, nag-barbecue na lang ako. Dito rin? Dito sa loob na. Pero may tax ang store. Linggo, minsan 75, 100 pag ini-strip ko. Yan. So, yung buhay mo, parang hindi ka rin nakaalis dito dahil nandito ka pa rin ngayon. Ay, siyempre doon sa highway, marami akong kalaban doon sa bamin, banda sa highway, kasi kasalo na sa Martinez. Marami yung kalaban namin nag-barbecue rin. Iwas lang ako sa mga nagtutulang na siya po. Ayaw ko matukso. Anong balak mo ngayon sa buhay? Dito ka na? Dito lang muna habang dito lang muna kasi ayaw ko umulit sa amin. Kasi ang magulang ko mahirap.
Ang mutya ng katarungan ang nagsisilbing inspirasyon ng mga kababaihan dito sa koreksyonal. Subalit ang daing nila noon hanggang ngayon, bakit tila nananatiling nakapiring ang kanyang mga mata sa kanyang mga kabaro? Marami na akong kulungang nabisita, pero masasabi kong ang koreksyonal ang pinakamaayos. Hindi nakakainsulto sa pagkatao ang kalagayan ng mga kulungan. Pero para sa mga inang narito, hindi ito ang kanilang mga tahanan. Ako si Jessica Soho, ang inyong eyewitness. Papipiliin mo ako between dito at saka sa labas, mas pipiliin ko siguro mas safe pa kami dito sa loob kaysa sa labas. Ma'am, ano po itong ginagawa ninyo? Assignment ng anak ko. Paano nyo nakukuha itong mga assignment na ito? During weekend, kapag may time sila na bisitahin ako at kailangan nilang tulong ko pagdating sa kanilang pag-aaral, ayan, dinadala nila sa akin. Baka isipin sa amin ni Presidente, paano kami palalabas yung mga presa? Ang sasaya namin. Pero hindi niya lang alam sa kalooban namin, sumasaya kami pero masakit malungkot, walang pamilya. Have mercy on the foreigners here and give us a second chance at life. Presidente, gusto ko na pong lumaya. Baka sakala palayain niyo na ako. Kasi ang tagal-tagal na namin dito. Matanda na ako, hindi ko na